everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about John 6, verse 66 to 69. So, Jesus is the true bread of life. Imagine nyo guys, dito sa verse na to, nakaka-excite. Nagpakain ang ating Panginoon Diyos ng napakaraming tao. Imagine mo, umabot na almost 20,000 na napakain niya. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ganon karami ang napakain niya dahil lang dun sa 5 tinapay at 2 isda. Imagine, Jesus is the true bread of life. And alam niyo po yun, yung Diyos gumawa talaga ng himala at that time. At dahil doon, maraming sumunod sa ating Panginoong Diyos. At sinasabi dito, kahit si Jesus Christ nagpunta na siya sa ibang ibayo, sinundan siya ng mga tao. So, sa verses na 25, tinanong si Jesus Christ ng mga tao kung saan sila pupunta. Pero sinabi ni Jesus Christ, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita niyo. Ito ang totoong dahilan kung bakit niyo ako hinahanap, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. That's the reason. Sabi ni Jesus, hinahanap niyo ako, bakit? Kasi nakakain kayo at nabusog. And sabi ng Panginoon, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsipawang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Huwag yung pagkain nasisira. Huwag yung pagkain literal na tinapay ang hanapin ninyo na kapag nakain nyo ay nagbibigay ng buhay pansamantala. Hanapin ninyo yung pagkain hindi nasisira. Jesus Christ is the true bread from heaven na nagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. At dahil ang ating Panginoong Diyos, hinayag niya yung sarili niya bilang tinapay ng buhay. Pero yung mga tao, gusto nila ng literal na tinapay. And maraming nagsitalikuran sa kanya. That's why dito sa verse 66 to 69, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to live to do, just as the 12. So marami kasi nagtalikuran that time, nagtalikuran kay Jesus ng mga panahon na yun. And sabi niya dun sa 12 na disciple niya, you don't want to live too, do you? And sabi ni Simon, Lord, the words of eternal life, we have come to believe, to know that you are the Holy One. Tinanong ni Jesus yung mga 12, kayo ba, gusto niyo bang umalis? And sabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay at walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. So yung pinaka-teaching netong verse na to, many wants bread, but not the bread of life. Maraming mga tao gusto tinapay lang, but ayaw ng tinapay ng buhay. So totoo yan, yun yung nangyayari sa totoong buhay natin ngayon. Na mapapansin mo, marami talagang ganun tinapay lang. Pupunta sa church kasi may benefits. Pupunta sa church kasi may pakinabang. May mga material na pakinabang. But, sabi dito sa verse na to, huwag tayo mag-focus dun sa magsumikap makantam yung tinapay na material na bagay na pansamantalang natin magagamit. Pansamantala lang magbibigay ng buhay. Ang hanapin natin yung true bread from heaven. And that is Jesus Christ na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And that is the realities that happen to us. Maraming pumupunta sa church, maraming pumupunta sa gawain ng Panginoon because they just want bread. Maraming tao gusto material na blessings lang. Pero yung pagpapala mula sa Diyos, pag inalis mo yun sa yung papala ng Diyos sa kanila, tatalikod sila sa Diyos at hindi nasasama. Because at this point of time, hindi na gumawa ng tinapay that time Pero imagine mo, yung totoong tinapay, yung totoong kailangan natin, is Jesus Christ. Simula nang hindi gumawa ang Panginoon Diyos ng tinapay, nagsialisa na sila. So,
Number 2, no one falls out of love Jesus. Tandaan po ninyo, no one falls out of love with Jesus. Walang tao na na-in-love kay Jesus, na fall in love and na fall out of love. Walang taong nagmahal sa Panginoon at dumating sa punto ng buhay niya na nasabi niya hindi niya na mahal si Jesus. Wala pong ganun. And that is impossible. Why? Kung sa totoong mahal mo si Jesus, totoong mahal mo ang Panginoon Diyos, nakita mo yung kagandahang loob niya. He is your Lord, He is your Savior, reliever, restorer, the one that changed your life. Sino hindi tao magmamahal sa ganung klaseng Diyos? Na sinacrifice niya yung buhay niya. Tapos, ma-in-love ka, tapos mapa-fall out of love ka. Wala. Kasi that is perfect love. Walang napa-fall out of love kay Jesus. Now, maraming tao, nasasabi nilang tumalikod sila sa Panginoon, na fall out of love with Jesus. But the truth is, in the very first place, hindi talaga sila nagmahal sa ating Panginoon Diyos. At simula't simula pa lang, hindi na talaga nila natagpuan kung sino si Kristo. Kasi if you really know God, if you really appreciate God, you see how He sacrificed His life for us. You see the true love of Jesus Christ for us. This is why, sabi dito ni Jesus Christ, this is why I told you, no one come to me unless the Father enable them. Walang sinaman makakalapit sa akin, maliban na lang kung inilapit sila ng Ama sa akin. Tayo ay naliligtas, people of God, because we are people of God. Napupunta tayo kay Kristo kasi yung Diyos ang naglapit sa atin patungo kay Kristo. Kaya that's why naliligtas tayo. Kaya tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag nilapit ka ng Diyos sa Panginoong Hesus Kristo, hindi ka na mawawala kahit kailan pa. No one can snatch them from the Father's hand. No one can snatch you from the Father's hand. Na hindi na maagaw ng kahit sinuman. Kapag ikaw na kay Kristo ka, you are safe and sound and eternally secure. Meron ka ng buhay na walang hanggan. And no one falls out of Jesus. Jesus has no substitute sa buhay natin. And many wants bread, but not the breads of life. Totoo po yan sa buhay natin ngayon. But once na naligtas ka na, nasumpungan mo yung buhay, yung tinapay ng buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi ka na mag-fall out of Jesus. And Jesus has no substitute. Ang Panginoon walang kapalit. Kaya sabi ng Panginoong Hesus Kristo kay Pedro, after na maraming disciples na nagtalikuran kay Jesus, sabi ni Jesus sa 12, kayo ba? Gusto niyo rin bang umalis? Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? To whom shall we go? Wala na kami ibang pupuntahan. Because you are the only have the word, the eternal life, at wala na kami ibang pupuntahan. Kung meron sa inyo ngayon na matal ka na nagpapakalayo sa Panginoon, matagal ka nang hindi umaaten sa mga gawain, kasama mo yung tinatalikuran mo na ibang kapatiran, na kumbaga, kung meron mang magtanong sa'yo saan ka pupunta, walang substitute si Jesus at walang kapalit si Jesus. No one greater than Jesus. No one can replace Jesus in our heart. Where are you going? Balik ka na. Bumalik ka na sa Kanya. Bumalik ka na kay Jesus because Jesus has no substitute. That's why the application, decide and do not turn your back on Jesus. Magdesisyon ka ngayon at huwag kang kailanman tumalikod sa ating Panginoon Diyos. So, I have decided to follow Jesus. There's turning back, no turning back. You commit yourself to our God because God is our disciple. He is the master that we must follow in our life. There's no turning back. Prove your salvations by loving Jesus. Kaya sinasabi ng mga talatang to, sa verse 65 na to, kapag ikaw, sabi nga ni Jesus Christ, wala makakalapit sa akin, maliban ilapit sila ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, kapag nilapit ka ng Panginoong Diyos kay Jesus Kristo, nagkaroon ka ng kaligtasan, you have the bread of life.
Meron kang buhay na walang hanggan. At kailanman hindi ka mawawalay. No one can snatch you from the hands of God. You are safe. And paano mo mapaprove yun? Paano mo mapapananayan na ligtas ka? By loving Jesus Christ with all your heart. Ang resulta, when you are truly ligtas at nagmamahal ka, ang totoong naligtas ay nagmamahal. Ganun kasimple yun. Ang totoong naligtas, nagmamahal sa Diyos. Niligtas ka ng Diyos tapos di mo mahal ang Diyos. Sinong taong niligtas at hindi nagmamahal sa Diyos? Sinong taong nakasumpong na nakilala sa Kristo, namatay sa Kanya, alam mo yun, hinugasan ka ng sariling dugo ng Panginoong Jesucristo, tapos hindi mo mamahalin siya. Now, prove your salvation by loving Jesus. Always ask these questions. Lord, lagi mo itanong sa ating mga sarili na, itanong natin sa Panginoon na, pag nananalangin ka, Lord, to whom shall we go? Sa panahon na ikaw ay na-challenge, may pinagdadaanan sa buhay mo, yung pananampalataya mo niyayarinig, lagi mong tanongin sa sarili mo, Lord, to whom shall I go? Kung hindi patungo sa'yo, kung hindi patungo kay Kristo, saan ka pupunta? Tanongin mo yung sarili mo ngayon. Because there's no substitute, nothing can replace our Jesus. Wala pong kapalit ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw nagpakalayo ka sa Kanya, nagpakalayo sa Kanyang katawan, sa Kanyang iglesia, tanungin mo sarili mo saan ka pupunta. Meron ba siyang kapalit sa buhay mo? Meron bang kapalit yung body of Christ sa buhay mo? Pwede bang makamtan mo yung equivalent ng pagmamahal and sacrifices na binigay ni Jesus Christ sa iyo? Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, to whom you shall go? Kaya kung napakalayo ka ngayon, now is the time for you to turning back. Come back to Jesus.